Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa panguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Kalahati sa bawat survey na Pilipino, mas bumuti na ang antas ng pamumuhay kaysa nung bagong pandemya. Bilang ng krimen ngayong bare months, mas bumaba ayon sa Philippine National Police. Department of Social Welfare and Development handa sa matagalang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Tulong sa Negros umabot na sa 6.7 million pesos. Energy policy ng Marcos administration nasa tamang direksyon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang mas pinaigting at mas pinalakas na kampanya laban sa Pogo. At National Food Authority magbebenta ng murang bigas. Una sa ating mga balita mula sa Philippine News Agency, isa sa dalawang Pilipino ay naging maganda na ang buhay ngayon kumpara yan noong bago pa dumating ang COVID-19 pandemic. Base na rin ito sa ginawang pag-aaral sa Cost of Living Monitor ng market research company na Ipsos. Sa isinagawang survey mula October 25 hanggang November 9, lumabas na 49% ng mga Pilipino ay umunlad ang pinansyal na kalagayan kumpara noong taong 2020 o wala pang COVID-19. 17% naman ang nagsabing medyo guminhawa na ang kanilang buhay, habang 32% ang nagsabing nakaranas na sila ng konting ginhawa sa buhay. Lumahok sa survey ang 500 Pilipino sa buong bansa. Iniulat ng Philippine National Police na bumaba ang krimen sa unang bahagi ng bare months ngayong taon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, bumaba ng 16.2% ang krimen mula September 1 hanggang December 2 ngayong taon, kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, tumaas naman ang krimen kaugnay ng cybercrime, kabilang ang scam sa travel at accommodation, online buying and selling, at illegal na pag-access sa mga digital account. Paalala rin ni Fajardo sa publiko na mag-ingat sa online transactions dahil sa dumaraming scam sa panahon ng masiglang ekonomiya ngayong holiday season. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga law enforcement agency at anti-corruption entity sa bansa na paigtingin pang kanilang operasyon laban sa iligal na pogo. Ayon sa punong ehekutibo, dapat magsagawa ng mas maliliit pero mas maraming operasyon laban sa iligal na pogo na nag-ooperate pa rin sa kabila ng total ban. Dagdag pa ng Pangulo, iniutos din niya sa mga local chief executive na makipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa pagtugis sa mga pogo sa kani-kanilang jurisdiksyon. Pumangalawa ang Pilipinas sa may pinakamagandang merkado para sa renewable energy sa buong mundo. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, galing sa pang-10 pwesto ang Pilipinas hanggang sa unti-unti itong umangat. Ibig sabihin, tama ang direksyon at ang mga insentibo na ibinibigay ng pamahalaan sa renewable energy developers para dito sa Pilipinas mamuhunan. Sinabi ni Guevara na dahil dito, posibleng mabilis na maabot ng Pilipinas ang target na 35% na renewable energy sa generation mix pagdating ng 2030. At dahil indigenous ang renewable energy, hindi ito apektado ng mga kaguluhan sa ibang mga bansa, kaya't mas magiging matatag ang supply ng kuryente. Inilabas ng DENR ang bagong resulta ng Air Quality Index sa mga evacuation centers sa Negros Occidental. Ito'y matapos ang pagsabog ng Canlaon Volcano. Umayos na o fair na ang kalidad ng hangin sa mga lungsod ng La Carlota at Bago. Unang lumabas sa previous test na unhealthy ang air quality sa La Carlota habang very unhealthy sa Bago City. Sinabi naman ng Office of Civil Defense na wala pa silang natatanggap na health-related impact sa mga residente. Una nang nagbabala ang DOH ng posibleng sakit dahil sa ashfall gaya ng respiratory illnesses, eye at skin irritations. Kaya pinayuhan ng mga residente na magsuot ng face mask gaya ng N95. Naka-alerto na rin ang regional offices ng DOH sa Central at Western Visayas para sa medical response.
Siniguro ng DOLE na ang agad na pag-arangkada ng ayuda para sa mga apektado ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan ay patuloy rin ng DENR sa pag-monitor ng kalidad ng hangin sa mga lugar na malapit sa bulkan. Si Ephraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hihintayin muna ng Department of Labor and Employment o DOLE na maging ligtas ang sitwasyon sa Negros Island bago magbigay ng ayuda. Prioridad kasi ng DOLE ang kaligtasan ng kanilang mga kawani na magpapatupad ng mga programa para sa mga naapektuhang residente ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Yun pong ating mga regional personnel nakamonitor po para nang sa ganon makapagkaloob po. Once po na ma-assure natin, maayos na, may hindi na po malalagay sa alanganin, sa panganib ang buhay ng ating mga tulong at saka yung pong ating mga kababayan dyan sa may area ng Kanlaon. Kabilang sa mga ipatutupad ng DOLE ay ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program para sa clearing at cleaning operations sa Negros Island. Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources, araw-araw ang pagbibigay ng update sa kalidad ng hangin sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa pagsusuri, 2 ambient air quality monitoring stations ang nakapagtala ng unhealthy for sensitive group o PIPO sa Region 6. Ibig sabihin, kailangang mag-ingat ang mga may respiratory diseases sa pamamagitan ng limitadong paglabas ng bahay at ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Yes po ay nagre-rehisto ng good at fair pa. Pero meron ho tayong 2 istasyon na nag-register po na unhealthy for sensitive group of people. Ito po yung istasyon natin sa may Aral-Al Station. At yung isa po ay ito ay doon sa Balingasag, Bago City. So 2 pong istasyon na hindi maganda ang rehistro ng air quality po as far as yung particle na PM10 na result po. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DENR sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Ephraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development kung sakaling magtatagal pa ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Irene Dumlao, patuloy ang pamamahagi nila ng family food packs at mga non-food items sa mga naapektuhang residente. Nakapreposisyon na rin ang mahigit 1 milyong kahon ng family food packs sa buong bansa at handang ipamahagi sa mga apektadong local government unit. Ang DSWD Western Visayas at Central Visayas ay patuloy naman ang pamamahagi ng relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Posibleng pumasok ang isang bagyo sa Philippine Area of Responsibility bago magpasko. Ang update sa magiging lagay ng panahon hanggang ngayong weekend, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang umaga po, Ms. Rhea. Magandang araw po sa ating lahat sa magiging lagay po ng panahon natin sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong inaasahan na sama ng panahon na posible po makakapekto sa ating bansa sa darating na weekend. Ngunit patuloy pa rin po ngayong araw yung mga pagulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, particularly sa may katinguwang bahagi po ng Mindanao, sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makakaranas pa rin ng mga pagulan dulot ng epekto ng Intertropical Convergence Zone. At dito naman po sa may Bicol region, gayon din sa Quezon, ay dulot naman po ng epekto ng easterlies or mainit na hangin na nagagaling sa Karatang Pasipiko ay makakaranas pa rin po ng mga karat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman po sa may bahagi ng Cagayan Valley at sa mga karatig na probinsya sa Cordillera Administrative Region, magpapatuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o hanging amihan at makakaranas po sila ng maulap na kalangitan na may kasamang maihi na mga pugulan o mga pag-ambon. And dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, fair weather conditions for generally fair weather conditions yung inaasahan po natin ngayong araw. Liban na lang po yung mga posibilidad ng mga panandalian o bigla ang buhos ng ulan.
Wala din po tayong gale warning kaya malaya po makakapalaot ang ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat at sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay inaasahan po natin na lalakas po ulit yung epekto ng hangin-amihan at meanwhile yung areas naman po ng Bicol Region pati na rin yung Quezon as well as mga karating na probinsya maaaring magdulot po o makakaranas ng maulan na panahon dulot ng epekto ng shearland. As of the moment po ay wala pa tayong binabantayan ng LPA o bagyo at sa ngayon po, hindi natin inaalis yung possibility na maaaring may sama ng panahon na posible pong makaapekto sa anong bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. So for now po, continuous pa rin po yung monitoring natin at mag-antabay lamang po sa updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Yun ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres po. Magandang araw. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Nagsagawa ng aerial inspection ng Office of Civil Defense kasama ang FIVOX para makakuha ng komprehensibong datos kaugnay sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan ay makakausap natin sa telepono si OCD Central Visayas Director Joel Erestain. Magandang umaga po, Director Joel. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. Sir, sa aerial survey pong ginawa kahapon, ano po ang update sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon? Kahapon po, yung Kanlaon, pag-ikot po namin, hindi lang kami umabot doon sa area kung saan po patungo yung hangin mula po doon sa bunganga po or crater ng bulkan kasi baka makapinsala po sa ating helicopters at saka sa mga pasahero po ng ating mga helicopters. No? And as a matter of fact, mukhang tinamaan nga ako nung amoy at medyo masakit na lalamunan ko kapag gising ko po kanina umaga. Anyway po, kahapon po sa pag-ikot po namin, mukha naman tahimik yung bulkan, Kanlaon. However, pagkalapag po ng aming po mga helicopters po sa airport, medyo bumuga po ng ash. No? Ayun. So, medyo active pa rin talaga yung bulkan. Kaya po, hindi po tayo tumitigil sa ating pong paghihikayat at sa ating pong mga kababayan na lumikas pa rin po dahil nandyan pa rin po ang posibilidad na maaari po pumutok ang bulkan at may posibilidad din po na pagputok ng bulkan ay mas malakas po kaysa sa nangyari ng Lunes. Opo, sir, nabanggit nyo na rin po itong posibilidad ng pagputok muli. At puspusan nga po ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng worst case scenario. Batay po yan sa inyong inspeksyon kahapon. Mataas pa po ba ang posibilidad nga na ito ay sumabog pa sa mga susunod na araw o linggo? Mataas po. Baka nga po hindi pa yung mga sumunod na araw, sumunod na linggo. Lahat po, bawat araw po, pinangangambahan po natin, bawat araw po, pwedeng pumutok ang Kanlaon. Kahit nga itong araw na to, pwede siyang pumutok. Kasi nakita po natin ang behavior po ng pag-uugali po ng bulkan. Minsan nga po bigla siyang tumatahimik. Pag tumahimik siya, doon pa siya pumutok. Yung katulad ng December 9, no warnings at all. At bigla na lang sumabog. When I say sumabog po kasi sabi po, ang pagkaka-describe is it was an explosive eruption. Okay, sir. Sa sitwasyon naman po, sir, ng ating mga kababayan na evacuee, kumusta po ang kalagayan nila ngayon sa mga evacuation center dyan? Marami naman po na tumutugon na rin sa atin at nagpapasalamat po tayo. Ngunit kulang pa. Kailangan pa po natin maghikayat po na as much as possible, lahat po talaga makalikas po, no? Sorry. Sorry sir, kasi medyo manilalamunan ko. Lumikas na para po makasiguro po tayo sa kanilang kaligtasan kung sakaling dumating ang panahon. At tumutok na nga po ang mga Kanlaon. Sorry. Okay, sir. Kumusta naman po yung mga evacuee pong nakaranas ng iba't ibang karamdaman na kinumpirma din po ito ng DOH? Tama po. At kumpirmado po yan. Ako mismo po, nung dumaan kami doon sa medyo sumakit nga po at ngayon na inuubo-ubo po ako ngayon. Pero, ang po nito, mas malaki po ang tama ng pag-amoy po, at saka yung amoy ng sulfur at saka po yung ashfall. Nasa side po ng Negros Occidental. No? Kaya hindi po tayo tumitigil din na hikayatin sila na magsuot ng face mask. Lalo na
pagka nakakaamoy ng masangsang na amoy po na nagbumula po sa bulkan. Sa Negros Oriental naman po, sa Canlaon City, hindi po masyado dahil yung hangin po, na hangin amihan, is 30 from east going to west. Apo. Apo. Sir, kumusta naman po yung lagay ng panahon dyan ngayon? May mga pag-ulan po ba o pag-ambon? Yung sabi po ng Pag-asa, nung nagkakaroon po kami ng mga briefings po araw-araw, sorry, yung contours ng bulkan at saka pati na rin po yung mga, siguro mga sediments, yung mga chemical reactions po surrounding the volcano. Minsan po naka-accumulate po yun daw ng mga pag-ulap. Kaya tuloy nagkakaroon din ng pag-ulan-ulan. Hindi naman masama po ang panahon, pero hindi rin kasi halos tumitigil din ng pag-ulan sa paligid po ng bulkan. Kasi kahit naman hindi pa po nag-erupt yung bulkan, ano talaga siya, nakaka-accumulate din siya ng mga ulap. Kaya tuloy nagdudulot din po ng ulan, ng pag-ulan. Pero hindi naman kalakasan. Yes, sir. At mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po, Director Joel Erestain. Samantala, pabor si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wag nang magpadala ng mga warship sa West Philippine Sea. Si JM Pineda ng IBC13 sa Balitang Pambansa. Sa gitna ng mga pangaras sa West Philippine Sea ng China, pabor si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pahayag ng Pangulo na wag nang magpadala ng mga warship ng Philippine Navy sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero pagtitiyak nito, nakabantay pa rin daw ang hanay ng AFP sa bahaging ito. Ay susunod kami sa kahit anumang utos niya. Policy decision yan eh. Sa kabilang dako nito, hindi tumitigil ang pagpapatrolya naman ng ating mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy doon sa West Philippines. Tuloy-tuloy din naman yan eh. Ito ay policy decision ng ating Pangulo, susunod ang armed forces, no? At the end of the day, hindi ito strategiya ng militar, political decision ito, no? Under the principle of civilian control, no? Hindi rin daw tataas ang tensyon kung walang presensya ng mga warship sa lugar. Sa kabila niyan, naniniwala si Teodoro na walang plano ang China na tumigil sa pangaras na ginagawa sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo pa at kilala ang bansa nila sa pananakop. Kaya dapat daw matuto tayong manindigan sa ating teritoryo. Hindi titigil yan hanggat hindi tayo manindigan na meron tayong laman, no? Nasa saligang batas natin na hindi tayo pwede na hindi manindigan. Kaya nga ang ating Pangulo, talagang ang utos niya, huwag tayong bumigay. Kinakailangan din umano na maging handa sa pagpigil ng Pilipinas sa pagsakop ng China sa ating teritoryo. Kabilang nga sa hakbangin ng ahensya ay ang pagpapalawak at pagpapatuloy ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines para makasabay sa mga banta sa seguridad ng Pilipinas. Kailangan pa natin talaga ng masinsinang karagdagang modernisasyon, hindi lang sa kagamitan, ngunit sa support facilities nito katulad ng mga base militar. Kulang tayo. Nakabili nung araw ng mga kagamitan na ang support systems nagkulang ng pagtatalaga. Ngayon, hinahabol natin muna ang pundasyon and then tuloy-tuloy ang modernization. Handa rin umano ang DND sa pagtulong sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagprotekta sa mga Pilipinong mangingisda. Kasama naman sa modernization ay ang pagtutok sa cyberspace kung saan posibleng pasukin na rin ng kriminalidad. Mula sa IBC 13, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Nakahanda ang lalawigan ng Antique na magpadala ng rescue team sa isla ng Negros para tumulong sa Bulkang Canlaon Response Operations. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Paul. Handang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique na magpadala ng dagdag na response team at assets sa Negros Occidental sakaling lalala pa ang sitwasyon ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Broderick Train, pinuno ng PDRRMO Antique, kung sakaling mag-escalate ang sitwasyon sa Negros at mangailangan ng karagdagang manpower, handa ang Antique PDRRMO na magpadala ng rescue team. Sa ngayon, naghihintay na lamang ang lokal na DRRM office ng direktiba mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council.
Samantala, nananatiling nasa blue alert status ang probinsya dahil sa pag-alboroto ng bulkang Kanlaon. Noong Lunes, nakaranas ng ashfall ang ilang bayan sa probinsya. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Paul Tarosa. Binuksan na ang kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Pasay City Public Market ngayong araw. Dito mabibili ang mga murang bigas na bahagi ng Rice for All program ng pamahalaan. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Ace, tuloy-tuloy pa rin ang arangkada ng Rice for All program ng pamahalaan. Kabilang na yan dito sa Pasay City Public Market. Ngayong umaga, nagbukas na ang kadiwa ng Pangulo Kiosk dito sa Pasay City Public Market. Dito mabibili ang tig 40 pesos na well-milled na bigas na bahagi ng Rice for All program ng pamahalaan. Nagsimulang buksan ang kadiwa ng Pangulo Kiosk dito sa Pasay City Public Market noon pang nakaraang Huwebes, December 5. Bahagi ito ng Rice for All program ng ating pamahalaan na layo ng programa sa mga palengke na tugunan ang discrepancy sa pagitan ng pinababang taripa sa imported na bigas at ang mataas na retail price. Bukod sa Pasay Public Market, binuksan na rin noong nakarang linggo ang 5 pamilihan sa Metro Manila. Ito ang Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Malabon Central Market at New Las Piñas City Public Market. Walang limit ang pagbili ng bigas at pwede ring tingi-tingi. Kahit sino, pwedeng bumili rito. Bukod sa public market, 41 kadiwa center na rin sa bansa ang may Rice for All program. Sinabi rin ng kagawaran na hindi magkukulang o sapat ang stock ng bigas para sa programa. Target ng Department of Agriculture na palawigin ng Rice for All program sa mga probinsya sa susunod na taon. Nakikipag-ugnayan ng DA sa DILG, TTI, DOLE, DSWD at mga sangay ng Office of the President para suportahan ang kadiwa ng Pangulo program. Nakikita rin ng kagawaran na posibleng magkaroon ito ng epekto sa inflation rate o pagtaas ng bilihin. Bukas ang kadiwa ng Pangulo Kiosk tuwing Martes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ace, dito sa Pasay City Public Market kanina may mangilan-ngilan na tayong nakita na bumili ng bigas dito sa kadiwa ng Pangulo dahil maaga ngayong nagbukas ang kadiwa ng Pangulo Kiosk. At maliban dito, inaasahan ding magpupunta sa Secretary Francisco Tio Laurel dito sa Pasay City Public Market upang tingnan ang sitwasyon ng kadiwa ng Pangulo Kiosk. At umaarangkada na rin ang kadiwa ng Pangulo sa ilang istasyon ng MRT at LRT simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi at bukas din ito mula Martes hanggang Sabado. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik muna sa iyo, Ace. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Maharap sa kasong kriminal at posible pang makulong. Yan ang babala ng Bureau of Internal Revenue sa mga nagbebenta at gumagamit ng peking PWD ID. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nakatutok ngayon ng BIR sa talamak na pagbebenta ng mga PWD ID at paggamit nito ng mga individual na wala naman talagang kapansanan. Itong pinahayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa gitna ng anyay malaking kitang nawala. Hindi lamang sa hanay ng mga negosyante kundi ganoon na din sa panig ng pamahalaan. Ayon kay Lumagi, nasa may 88 billion pesos ang nawawala sa gobyerno dahil sa hindi nakukolekta na 20% discount mula sa mga hindi naman talaga entitled na mga PWDs na may mga peking PWD IDs. Babala ng BIR Chief, hindi lang maaaring makasuhan kundi maaari pang makulong ang mga nasa likod ng pamimeke at gumagamit ng nasabing ID na hindi naman pala disabled. Kaya ang BIR, sabi ni Lumagi, ay magiging istrikto at tututukan ng maling kalakaran sa paggamit ng PWD ID at mananagot dito ang mga sangkot sa anyay panloloko. So kung kayo ay gumagamit ng mga peking ng PWDs na hindi naman talaga kayo, wala naman talagang kapansanan, ay ibig sabihin yan, pwede pag nahuli natin, pwede kayong makasuhan ng kasong kriminal at pwede kayong makulong.
At dahil napupunta sa mga hindi karapat-dapat na makatanggap ng diskwento gamit ang peking ID, sinabi ni Lumagi na malaking halaga ang nawala tuloy na dapat sana ay napunta sa proyekto ng pamahalaan. Halimbawa na niya dito ang para sa mga infrastructure projects. Sadyang malaki ani Lumagi ang epekto ng nasabing pandaraya, lalo't hindi biro ang 20% discount na nawawala sa dapat sana ikita na ng gobyerno maging ng mga negosyante. Kaya ang BIR, sabi ni Lumagi, titiyaking mga lehitimo na mga PWDs lang talaga ang makakapag-avail ng diskwento dahil malaking kawalan ito kapwa sa gobyerno at sa mga nasa pagnenegosyo. Ibig sabihin yan, imbis na nagagamit yan sa mga proyekto ng ating gobyerno at ang talagang nakikinabang ay yung mga PWDs, ay itong mga manloloko ang nakikinabang dito sa 20% na to at again, nawawalan ang mga negosyante at ang gobyerno ng pondo para sa infrastructure projects natin. Base sa mga ulat, ibinebenta ang mga peking PWD ID sa halagang 300 piso sa Bacolod City at umaabot naman ng hanggang 1,300 pesos umano sa Valenzuela City. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mapayapang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMA sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., susi ang election process sa pagiging mapayapa ng Mindanao. Tinukoy din ng Pangulo ang pagkakaroon ng non-escalatory approach sa West Philippine Sea, kasunod ng kanyang pagtutol na mag-deploy ang Pilipinas ng Navy warships sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pangharas ng China. Ilalabas ngayong araw ang resulta para sa mga kababayan nating nakapasa sa bar exam. Ayon yan sa Supreme Court. Ayon sa SC, tanghali umano ngayong araw ang labas ng resulta para sa mga kababayan nating kumuha ng exam. Mababatid na naglabas ng abiso ang Korte Suprema hinggil sa pag-disclose ng bar examination scores ng mga examinees nang wala nilang pahintulot. Paglabagaan nila ito sa Data Privacy Act kung saan maaaring managot ang sinumang magpapakalat ng sensitibong personal o personal information ng mga examinee. Samantala, matutunghayan ang resulta sa LED screen sa courtyard ng Supreme Court sa Ermita sa Maynila. Ipopost rin ang resulta ng mga nag-exam sa kanilang mga official website at online platform. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13 at ito ang Balitang Pambansa.